Magandang araw! Ngayon ay may bago tayong aralin sa Mathematics. Week 5, Day 3, ngayong taong aralan at tayo ay nasa Quarter 1. Para sa ating unang gawain, tukunin kung alin sa dalawang pares ng bilang ang greater than. Ano nga muli ang ibig sabihin ng greater than? Ibig sabihin, ito ang mas malaking number o bilang at ginagamit natin ito kapag tayo ay nagkukumpara ng dalawa lamang na bilang. Alin ang greater than? 6 or 8? Kung ang sagot mo ay 8, tama ka. Sa 4 at 13, alin ang greater than? Kung ang sagot mo ay 13, tama kang muli. Sa 11 at 14, alin ang greater than? Kung ang sagot mo ay 14, mahusay ka na. Sa 20 at 16, alin ang greater than? Kung ang sagot mo ay 20, mahusay kang muli. Sa 20 at 9, alin ang greater than? Kung ang sagot mong muli ay 20, mahusay na mahusay ka na. Kung ikaw ay nakakuha ng tamang sagot sa lahat ng ating preliminary activities, ibig sabihin, lubos mo nang naunawaan ang paggamit ng greater than. At ngayon, at the end of our lesson, you should be able to order numbers up to 20 from smallest to largest and vice versa. So ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating aralin upang mas lubos nyo itong maunawaan. Basahin at alamin. Smallest. Kapag sinabi nating smallest, pinakamaliit. Largest. Kapag sinabi nating largest, pinakamalaki. Increasing. Kapag sinabi nating increasing, pataas. Decreasing. Kapag sinabi nating decreasing, pababa. Ngayon, mayroon tayong gagawin. Yan. Pagkukumparahin natin ang mga bilang. Ano-ano ang mga bilang na ito? 4, 6, 7. Ulitin nyo nga. Magaling! Anong naobserbahan ninyo sa mga bilang na ito? Sige nga, ano kaya ang masasabi nyo sa bilang na 4, 6, 7? Ano ang masasabi nyo sa pagkakaayos ng mga bilang? Kung ang inyong obserbasyon ay mayroon tayong tatlong bilang, tama kayo. Meron tayong 4, 6, at 7. Magkakaiba ang mga bilang. Mahusay kayo kung ito ay inyo rin naobserbahan. Ang mga bilang simula sa kaliwa pa kanan ay pataas o increasing. Nasaan ba ang inyong kaliwa? So, ito ang ating kaliwa. No, dito tayo nag-uumpisang magbasa. So, ang mga bilang simula dito sa kaliwa papunta sa kanan ay increasing o pataas. Ang dalawang bilang sa kanan. Alin kaya dito ang dalawang bilang sa kanan? Ayan, ang 6 at 7. Ang dalawang bilang sa kanan ay greater than o mas malaki kaysa sa bilang na nasa kaliwa. So, ang nasa kaliwa natin ay 4. At ang nasa kanan natin ay 6 at 7. So, ang 4 ay ipagkukumpara natin sa 6 at 7. Itong 6 at 7, ang dalawang bilang na greater than sa 4.
Ang dalawang bilang naman na nasa kaliwa ay less than o mas maliit kaysa sa bilang na nasa kanan. So, eto yung nasa kaliwang bilang, 4 at 6. So, ang 4 at 6 ay mas maliit kaysa sa 7. So, kung matatandaan nyo nung ating aralin, sinabi ko na ang mga bilang na nasa kaliwa ng number o bilang na tinutukoy ay mas maliit. At kung ito naman ay nasa kanan ng bilang na tinutukoy, ito ay mas malaking bilang. Obserbahan muli natin. Anong bilang ang kasunod ng 4 dito sa inyong nakikita sa screen? Siyempre, ito ay ang 6. Ngayon, pagkumparahin natin ang 6 at 4. So, ang 6 ba ay is greater than 4, is less than 4, or is equal to 4? Ano nga muli ang technique natin para makuha nyo ang sagot dito? Una, titingnan nyo ang unang ibinigay na bilang. So, kapag papipiliin kayo ng sagot kung greater than, less than, equal to, titingnan ninyo yung unang ibinigay na bilang, kung ito ba ay mas malaki, mas maliit, o kapareho ng pangalawang ibinigay na bilang. Ngayon, ang unang ibinigay na bilang natin ay 6. Ito bang 6 ay is greater than, is less than, is equal to 4? Kung ang sagot mo ay is greater than, tama ka. Bakit kaya greater than? Siyempre, titingnan natin ang unang bilang na 6. Ang 6 ay mas malaki kaysa sa ikalawang bilang. Kaya ang sagot ay is greater than. Pagbaliktarin natin ang 4 at 6. Pagkumparahin naman natin ito ng ganitong ayos. So, ang naunang bilang dito ay 4. At ang huling bilang o ikalawang bilang ay 6. So, dito tayo magbabase. Tingnan natin ang 4. Ang 4 ba ay is greater than 6, is less than 6, or is equal to 6? Kung ang sagot nyo ay is less than, tama kayo. So, ang 4 is less than 6. Mas maunti ang 4 kaysa sa 6. Ngayon, ano naman ang kasunod na bilang ng 6? Siyempre, ito ang 7. Yan. So, pagkumparahin natin ang 7 at 6, ano ang nauuna nating bilang dito? Siyempre, yung 7. So, ang 7 ba ay is greater than, is less than, or is equal to 6? Kung ang sagot mo ay is greater than, tama ka. Bakit is greater than? Dahil ang naunang bilang ay mas malaki kaysa sa ikalawang bilang. Ngayon naman, pagbaliktarin natin. Nauna ang 6, bago ang 7. So, ito bang 6 ay is greater than, is less than, or is equal to 7? Ano kaya ang sagot nyo? Kung ang sagot nyo ay is less than, mahusay kayo. Bakit less than? Dahil mas maunti ng isa ang naunang number. Teacher, bakit po hindi one more? Okay, so maaari din natin gamitin ang greater than aside from one more. Okay, pero dapat dito, yan, one more or one less, ginagamit lang natin yun doon sa nakaraang aralin para tukuyin, no, kung anong bilang ang one more or one less. Dito, tayo ay nagkukumpara ng mga bilang. Alin ang mas malaki, mas maliit. Okay? So, ang bilang na 4, 6, at 7 ay nakaayos ng pataas o increasing order. So, ang 4 ang pinakamaliit o smallest. At ang 7 ang pinakamalaking number o largest. So, kapag ganito ang ayos,
nag-umpisa tayo sa smallest, tapos tayo ay nagtapos sa pinakamalaking number. Ang tawag dito ay least to greatest. Least to greatest. Yan, sabihin nyo nga muli. Yan, so least to greatest ang ayos nito. Maliit papunta sa malaking bilang. O, ano-ano naman kayang number ito? Okay, so ito ay 10, 11, at 12. Obserbasyon natin, syempre katulad ng nauna, mayroon itong tatlong bilang. Magkakaiba ang kanilang mga bilang. Okay? Di naman sila pare-pareho. Ang mga bilang simula sa kaliwa pa kanan ay pataas o increasing. So, dito ulit tayo mag-uumpisa. Yan, simula 10 papunta sa 12, ito ay increasing o pataas. Ang dalawang bilang sa kanan. O yan, nabanggit ko na ito kanina. Ang dalawang bilang sa kanan ay mas malaki o greater than sa bilang na nasa kaliwa. Okay? Ayan, eto. Mas marami ito o greater than kaysa sa 10. Ang dalawang bilang na sa kaliwa ay less than o mas malaki kaysa sa bilang na nasa kanan. So, ang bilang na nasa kaliwa, yan, kagaya ng ginawa natin kanina. So, ito ang bilang na nasa kaliwa. Ito ay mas maliit kaysa sa bilang na nasa kanan. At ang nasa kanan na bilang natin ay 4. O, 12. Yan. Ang nasa kanan ay 12. So, ang 12 ay mas malaki kaysa sa 10 at 11. Kaya, ang 10 at 11 ay mas maunti or is less than 12. Okay, pagkumparahin natin ang 10 at 11. So, 10. Ito bang 10 ay is greater than, is less than, or is equal to? Kung ang sagot mo ay is less than, tama ka. Mahusay. Bakit less than? Okay, kaya ito less than kasi nauna ang mas maliit na number kaysa sa mas malaking number. Ngayon, pagkumparahin naman natin ang 11 at 10. Ano kaya ang sagot dito? Kung ang sagot mo ay is greater than, tama ka. So, is greater than, mas malaki ng isa ang 11 kaysa sa 10. Pagkumparahin naman natin ang 10 at 12. So, pinagbaligtad natin ito. Nauna yung 10 bago sa 12. So, is it is greater than, is less than, or is equal to? So, ang tamang sagot is less than. Yan, ang 10 ay less than sa 12. Okay, baliktarin natin. Nauna ang 12 kaysa sa 10. Yung bang 12 ay is greater than, is less than, or is equal to? Kung ang sagot mo ay is greater than, tama ka dahil mas malaki ang 12 kaysa sa 10. O, tandaan natin, lagi tayong dito titingin sa unahan, ha? Okay, so ang bilang na 10, 11, 12 ay nakaayos ng pataas o increasing order. So nag-umpisa tayo sa pinaka maliit at nagtapos tayo sa pinakamalaki. Ang tawag na ayos dito ay least to greatest. Sabihin nyo nga, least to greatest. Least to greatest. Okay, so ang bilang na 12, 11, 10 ay nakaayos ng pababa o decreasing. So kung mapapansin nyo, ang 12, pag binawasan ng isa, magiging 11. Ang 11, kapag binawasan ng isa, magiging 12. So pababa ng pababa ang bilang dito sa ating picture. So ang largest, ang pinakamalaki ay 12 at ang smallest o pinakamaliit ay 10. At ito ay nakaayos ng greatest to least. Greatest to least.
Tingnan natin ang bagong set ng mga larawan. So, 18, 16, 13. Ito ba ay nakaayos ng increasing o decreasing? Okay, so ito ay nakaayos ng decreasing o pababa. Nag-umpisa kasi tayo sa 8, pagkatapos ay ang burger. O, bakit kaya decreasing? Kasi 18. Nabawasan siya, naging 16. Nabawasan ulit, naging 13. Pababa. Okay? Pag tayo ay nagsisimula sa largest na number at nagtatapos sa lower number, ganito tayo bumilang eh. Ang tamang sagot dito, yan, ay nakaayos ito from greatest to least. So, yan. So, ito ang largest at ito naman ang smallest o pinakamaliit. Ano kaya ang gagawin natin sa mga bilang para maging increasing order ito o pataas? So, ngayon, pagpalitin natin ang smallest, yan, at largest na pwesto. Pinagpalit na natin. Nauna na yung 13. Kaya, ang mga bilang ay nakaayos simula pinakamaliit papunta sa pinakamalaki na yan na pwesto. Kaya ito ay tinatawag nating least to greatest. So, ang 13 ang pinakamaliit at ang 18 ang pinakamalaking number. Okay. So, ngayon, para sa ating isa pang pagsasanay, yan. Ano ang nawawalang bilang? Kung makikita nyo, nakasulat dito smallest, dito largest. Okay? So, sa tingin nyo, kung ito ay nakaayos ng smallest o to largest o yung pinakamaliit papunta sa pinakamalaki, ano kaya yung possible na number na nandito? Kung ang sagot mo ay 14, tama ka. Kung ang sagot mo ay 13, tama ka pa rin. Mahusay! Okay, ngayon naman. Okay, dito tayo. So, may nawawala ulit na bilang dito. 5 blank 8. Ano kaya yung mga possible na number na pwede nating ilagay dito? So, this is from smallest to largest. Kung ang sagot mo ay 6, tama ka. So, pwede yung 5, 6, 8. Pwede rin naman yang 5, 7, 8. Okay? Kasi isa lang ang hinihingi number. So, kahit alin sa 6 or 7, pwede yun ang maging sagot. Ngayon naman, sa bilang na ito, 15 blank 11. So, nauuna naman ang largest o ang pinakamalaking number at ang huli ay smallest. So, ito ay nakaayos ng greatest to least. Ano kaya yung mga possible number na pwede nating ilagay sa blank? 15 blank 11. So, kung ang sagot mo ay 14, 15, 14, 11, tama ka. Kung ang sagot mo ay 13, 15, 13, 11, tama ka pa rin. Kung ang sagot mo ay 15, 12, 11, tama ka pa rin. So, kahit alin dyan, pwede. Nakaayos pa rin siya ng largest to smallest or greatest to least. Ito naman, 9 blank 4. Nakaayos pa rin ito ng greatest to least o largest to smallest. Ano kaya ang ilalagay natin sa gitna? Kung ang sagot mo ay 9, 8, 4, tama ka. Pwede rin namang 9, 7, 4. At pwede ring 9, 6, 4 at 9, 5, 4. So, kahit alin dito sa apat, pwede yan. Magiging increasing or decreasing pa rin ang sagot. So, from largest to smallest, pababa ang sagot.
So ngayon mga bata, yan para sa ating paglalahad, ano nga ang ginagawa natin kapag inaayos natin ang mga numero mula sa pinakamalaki o largest hanggang sa pinakamaliit o smallest? So, syempre, inaayos natin ang mga numero sa pababang ayos o decreasing. Kailangan mag-uumpisa tayo sa pinakamalaking number, tapos pababa ng pababa ng pababa hanggang sa pinakamaliit na number. So, ano naman ang ginagawa natin kapag inaayos natin ang mga numero mula sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki? Siyempre, kabaliktaran ito, inaayos natin ang mga numero ng pataas or increasing. Mag-uumpisa tayo sa smallest at magtatapos tayo sa largest. Okay, para sa inyong pagsasanay, para makita kung talagang naintindihan nyo ang ating aralin, yan, isulat ang nawawalang bilang sa inyong kwaderno o pwedeng sa whiteboard. Yan, maaaring magkaroon kayo ng iba't ibang sagot sa bawat bilang. Number 1. Yan. Ano kaya ang nawawalang number dito sa gitna? So, yung 3 daw yung smallest at 6 ang largest. So, ano kaya yung mga possible number na meron na pwedeng ilagay dyan? Okay? Number 2. Sa unahan naman may nawawala. Okay, blank 2, 5. Smallest daw yung nasa unahan. Ano kaya ang smallest number ang pwede nating ilagay dito? Yan. Pwede mong i-post ang video para pagsagot ka kung ikaw ay wala pang naisip na sagot. Para sa ating bilang, ikatlong bilang, 10, blank, 12. So, nauna naman dito ang smallest papunta sa largest. So, ano kaya pwedeng ilagay sa gitna? At sa ikaapat na bilang, 17, blank, 14. So, 17 ang largest, 14 ang smallest. Ano kaya ang pwedeng ilagay dito na isa lang na number? At para sa huling bilang, blank 1916. So, nakaayos ito ng largest to smallest. Ano kaya yung pinakamalaking number na pwede nating ilagay dito para maging largest to smallest ang ayos ng ating bilang? Yan. So, dito na nagtatapos ang ating aralin para ngayong araw. Sana'y may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you!